Ngayon ay papunta kami ng Malinta sa Valenzuela upang mag-inquire, tumingin at umorder ng Suzuki minivan. Tara, samahan nyo kami. March 2024, nadiskubre ko ang isang bagong sasakyan na kinahuhumalingan ng mga Pilipino, ang Suzuki minivan, isang surplus o second-hand na K-car na galing sa Japan. Nagkaroon ako ng interes na magkaroon ng unit upang magamit sa aking planong Philippine Loop at the same time ay magamit rin na pang business. Yung hinahanap ko kanina, yung sign na Bento, kaya lumagpas kami. Renovate ba ito? Ito Philippines. Kailan ito base mo? Kaya isang taon nang nakalipas ay nagpasya kaming sadyain ang Bento Q, isang builder ng minivan na matatagpuan along MacArthur Highway sa Valenzuela. At nakausap namin mismo ang may-ari ng shop, si Sir Edwin. Brown seat. Ano masasabi mo? Naman. Elegant ano? Social ang dating ano? Deal. Ano na? I'm with Sir Edwin of Bento Q in Malinta, Valenzuela. We just acquired the unit, DA64W. So stay tuned for more details, updates. All right. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. At natapos na ang aming maiksing bakasyon sa Pilipinas. Kaya kami ay bumalik na sa United Kingdom, na kung saan kami ay naninirahan at nagtatrabaho ng mahigit 20 taon. In-order namin ang unit sa kalagitnaan ng March 2025 at pagkalipas ng isang buwan ay nag-follow up ako. Ang reply sa akin ay may unit na sa Japan at hinihintay ang ibang units for loading and shipment. After 1 month ay nag-follow up ulit ako kung still on the way or dumating na sa Pilipinas ang unit. For some reason, wala akong natanggap na reply. Kaya after ulit ng isang buwan, ay nag-follow up ako and I have some strong words. This time ay naka-receive ako ng reply at ang sabi sa akin ay nakapila sa conversion ang aming unit. 4:30 na, ang TV na. End of July 2025, I left my job through early retirement. Thank you. Hi, Kuya. We're gonna miss you. Thank you. I'll be back. Enjoy your travels. Hello, bahala ka sa buhay mo. Pakiasab, huwag mag-Tagalog English lang po. Salamat. Kuya, we miss you. Please come back. I will. Yeah, definitely. I love this place. Hello, followers. Yeah. Subscribe on this link. Thank you. Bye. Pagkalipas ng isang linggo ay umuwi ako ng Pilipinas. Second week of August, pumunta ako sa Valenzuela. I'm here in Malinta, Valenzuela at Bento Q shop to check out my unit. Also, nagsubmit ako ng driver's license and ID para sa registration ng unit. Ang sabi sa akin ay mabilis ang pag-process ng registration na aabutin lamang ng 2 linggo. Kaya tiwala ako na bago matapos ang buwan ng Agosto ay may registration papers in place na ang aming minivan. For the first time ay nakita ko ang unit. Steering wheel is now converted. It's now on the left hand side. Marami pang dapat gawin pero ang sabi sa akin ay matatapos ang unit sa katapusan ng Setyembre.
which is within the normal processing time of 6 months, more or less. So Sir Edwin, hindi na ako magtatagal. Sige po. Basta mga last week ng September ha, next month. Okay. Thank you. Thank you. With that assurance, I have peace of mind. And then I traveled to Australia, New Zealand, and Vietnam for a little over a month. The Maori demigod Maui. You guys probably heard of Maui. There's an island in Hawaii. Naka-upload na lahat ang video sa aming YouTube channel, kaya after watching this video, you can check them out. Third week of September, bumalik kami ng Pilipinas at ilang araw pa ay lumipad si Mrs. patungo sa UK, samantalang ako ay naiwan. The following week, I think it was a Monday, ay nagpunta ulit ako ng Valenzuela to check our unit and papers. Sir Edwin, good morning. Morning. Hindi na ako nakapag-message kasi alanganin ako pumunta eh. Sabi ko kung bubuhos ang ulan, hindi na ako tutuloy. Okay naman, kaya naman. So, kompleto na po lahat. Except bapping. Bapping, saka yung interior, bububuin. Mga kailan kaya may pull out? Sabi niyo, katapusan nitong September eh. Last week. Last week na ngayon. Next week. Oo. Kaya na itong darating na linggo? Check ko sir, ang dokumento ang inaantay ko rin eh. Wala pa. Wala pa yung doc. Pero wala namang problema yung documents. Wala. Inaantay lang yung release. Okay. Sa puntong ito ay na-disappoint ako dahil ang sabi niya noong Agosto ay mabilis at 2 linggo lang ang processing ng documents. So 6 weeks later, so may pintura na. Sabi niya bapping na lang saka yung interior. Kaya kabit pa yung upuan. Itong kabilang, itong side na to hindi ko masyado makita. May nakapark sa tabi. Steering wheel. Makina. Joker. Jokic. Ito pa yung ibang mga units na kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Ito parang Jimny ba to o what? So palagay niyo po, kaya ng linggo o hindi? Depende sa dokumento. Kaya buuin yan, kaya lang dokumento ang antay natin. Makukuha kaya yung by Friday? Siguro sir. Basta paglabas ko, sinesend nila agad. So sabi niyo mabubuo yung unit pero yung dokumento hinintay. Pero kung
message na lang ako sa Friday ng mga umaga kung okay na lahat para ma-pull out namin sa linggo. Yes, sir. Pero kung hindi, ipaki-message na rin ako sa Friday. Katapusan na, mga 30, mga Martes yung 30 eh. So siguro by that time okay na. Pero mas prepare ko sanang i-pull out linggo eh para walang masyadong traffic ano. Pero kung wala tayong magagawa, di walang problema sa 30 na lang. So ito pong gulong, anong size po ito? 14 yata yan. 14. Yan rin po ang mags niyan. Opo, i-ano lang yan. Itatap coat lang. Itatap ko. Yan yung mica green. Mica green po ba yan? Hindi ba yan yung candy tone green? Candy tone green. Pareho lang yan? Pareho. Pero nung tinignan ko sa sa reference niya parang mas dark siya eh. Hindi, pag nabapping yan, Magiging dark siya. Kasi Okay. ano yan eh. Nakaliha pa. Parang hindi pa yun yung final na kulay niya. Ang pinili kong kulay ng minivan ay candy tone green, which is dark, parang army green. Pero ang nilagay na pintura ay mica green, which is light. At definitely hindi magkapareho ng kulay ang candy tone green at mica green. So I am disappointed. So yung mga upuan sa likod, Apo, pina-upholstery na. kaya hanggang by Friday. Nakita niya, kompleto na lahat. Nalinis siya, kapit-kapit na lang. Okay. Paano si Redin? Tuloy na ako. Sige po. Basta paki-message na lang ako sa Viber sa Biyernes. Sige sir, ingat po. Matutuloy, pull out sa Sunday. If not, sa Tuesday na lang, 30. O sige po, salamat po. Apo, Okay, dokumento na lang yan. o sige. Basta paki-inform na lang sa Friday. Sige sir. Okay, thank you sir. Dumating at lumipas ang Friday pero hindi ako naka-receive ng anumang message from the builder. End of September, nag-follow up ako tungkol sa papers at sa unit. Ang sabi ay wala pa rin ang papers at ang unit ay 90% complete na. Again, I did not hide my frustration and I have some strong words. After a week, nag-follow up ulit ako dahil isang buwan na lang at babalik na ako sa UK. Gusto ko nang mag-road trip at camping adventures gamit ang minivan. Still, wala pa ring papers, pero I was assured na nagpa-follow up sila sa LTO. About 2 weeks bago ang aking flight, naalaman ko na may mga organized travel and tours na pwedeng mag-join sa hiking and other related activities. Una kong sinalihang adventure ay mag-hike at umakyat ng Mount Pulag on the last week of October. Pagbalik ko ng Maynila ay nag-follow up ulit ako tungkol sa papers, and this time I was sent a screenshot of the papers at hinihintay na lang ang plates through JRS. Tinanong ko kung kailan ang estimated arrival ng plates pero wala akong na-receive na reply. The following weekend ay meron ulit akong adventures, this time ay sa Sagada, Buscalan at Maligkong and Banawi Rice Terraces. Second to the last day of my stay in the Philippines, muli ako nagpunta sa shop sa Valenzuela at inarrange ko na pagdating ng papers at plates na i-deliver ang unit sa aking designated representative. So sabi niyo po lalagyan niyo ng temperature gauge ito? Opo, may kasama po. Okay. Ano po ito? Low roof o high roof? Low roof. Di ba high roof yung inano ko sa inyo? Low roof yan. High roof? Kasi matangkad ako eh. Pero pareho lang ng Pares lang. cost. Ilang inches ang difference? Dalawa lang. 2 inches. Pero sa costing sa presyo, Mas pareho. parehas din. Another disappointment. Nung in-order ko ang unit, ang sabi ko ay high roof. Pero hindi nasunod. Ito pong gulong nito, Sartas or Surplus po yan. Sartas, pati yung Max, Ako po, original. original. Japan. Ito, medyo parang hindi pa lapat dito. Pagpag po kasi magkakaroon ng pagkakataon ng mga kabataan na makipag-ugnayan at makipagkaibigan. Ang mga ugnayan ito
Ito pong sliding down ito, manual ba ito o automatic? Automatic. Pakituro na lang po doon sa mga kag-receive. Opo. May nababalitaan po akong mga issue sa turbo. Kailangan daw yung bago mo paanda rin, dapat naka-start muna ng mga 5 minutes para nagwa-warm up. O pwede ng pagka-ignition, takbo na. Tapos sa pagpatay daw, palipasin muna ng mga 5 minutes para mag-cool down. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi yung makina natin naka-full bypass. Pwede na kagad i-off. Yung mga sinasabi nilang gano'n na para bumaba yung langis, mag-cool down. Mag-cool down. Masisira daw pag turbo eh. Marami daw nagka-issue ng gano'n eh. Yun Masisira talaga pag sobrang init. Almost 1,000 degrees yan. Nagbabagay. Yeah. Pero yung sa atin, hindi kasi ang temperature natin, hindi naman ganun nag-ooperate ng 95 to 100. Sabi nila pag umabot na daw ng almost 100, medyo ipahinga muna. Hindi rin yan yung conforme sa stress ng bakal. Kaya umaabot sila ng ganun. Pagka maganda ang bakal, hindi nyo mapapaabot ng Ano pong pinaka-maximum na inaabot? Hanggang 90 lang? Usually sa atin, maabot lang ng maximum 80. Never siyang abot ng 100. Kasi yung iba, ganun napapanood ko, sabi nila pag kasi abot daw ng naniniwala sila sa thermostat. Pag abot daw ng 100, pahinga muna. Naniniwala sila sa thermostat. Nakakasira daw ng turbo eh. Yan ang papatay sa sasakyan. Sobrang easy. Maraming magaling. Maraming iba-ibang makakukuha mong information masasagap mo. Maraming pagka hindi alam yung strength ng material or classification ng isang bakal, nagre-rely lang sila sa layman's term. Dapat kung ano yung research, kung ano yung sinabi ng isang manufacturer ng bakal mismo, wag yung sasakyan. Kasi yung sasakyan talagang sasabihin sa'yo ng manufacturer, ito gawin mo para masira ito at bumili ka ulit. Business na. Something is business lahat yan. Pera pa rin ang pinag-uusapan. Ano pong mga tips nyo yung mga sa regular maintenance? Yes, sir. Change oil natin. Change oil. Gaano po Oil check, brake. Gaano po kalagi ang change oil? Change natin siguro mga 3,000 para maganda. 3,000 kilometers? Or how many months? Or meron tayong tinatawag na nakakalimutan natin yung gamit eh. Isang quarterly. Quarterly. Mas maganda. So whichever comes first. Gamitin mo o hindi, quarterly ka mag-change oil. Hindi mo ma-monitor ang kilometers. So 3,000 kilometers or quarterly, whichever comes first. Whichever comes. Okay. Tapos po sa mga coolant na gagamitin kasi hindi raw pwede tubig eh. Pwede naman ang tubig mas may halong coolant. Make sure. Pero kung 100% coolant, mas the better. Mas maganda yung ready to use na. May concentrated. particular brand ba kayong i-recommend? Wala naman. Kahit ano? Kahit ano. Kasi hindi naman nila gagawin yan kung lulukoyin nila kasi nagdadaan yan sa quality inspection lang. Okay. Tapos yung pong sinasabi ng may dialysis. Hindi totoo yun. Bakit po? Hindi totoo yun, dialysis. Kalukuhan, malaking kalukuhan. May napanood ako, nagpapadialysis sila eh. Paano pag worn out ang mga rubber mo, ang mga seal mo? Kahit i-dialysis mo yun, bobomba ba transmission? Think, di ba? Isipin nila. Di ba? Nagpa-dialysis ka ngayon, okay, di-dialysis, nagpalit ka ng filter. Nagpalit ka ng internal filters ng mga valve body. Hindi mo mapapalitan yung dumi ron sa valve body. So marami palang dito? Marami. Misinformation. Misinformation na ginagawa para lang mapanood sila. Kumita rin yung yung shop. Kung titignan mo yung technical specs na gagawin mo, di ba yung pababa yung transmission at linisin mo.
So bukod po sa change oil, ano pang ibang tips na ano yun? Sir, mga ilaw natin. Regular maintenance, ilaw. Kasi hindi naman to European na pag namatay yung ilaw, sasabihin niya sa dashboard na matay ang ilaw. So regular checking tayo ng ilaw, lalo sa gabi pag umaalis tayo. Yung pag lights po, kailan ginagamit yun? Pagka pagi lang. Pagpagi. Pero naka-off ang headlight. Hindi, naka-on. Naka-on, sabay silang naka-on. Kasi may sinasabi sila pagpagi, naka-on ang headlight, wala ka makikita. Depende yan kung ang ginagamit mo is xenon o XID. Hindi. Ano po yun? Yun yung mga malalakas na ilaw. Walang kwenta yan pag umuulan. Pero pagka may pangontra ka na dilaw, mixture, saka mo lang makikita yung mga guwit-guwit ng daan. Okay. Ganun yan marami. So ito pong ilaw nito, anong panto? Ano to? Regular lang na halogen bulb. Regular na halogen. Regular na brake bulb. Sa likod tsaka sa harap. Sa mga viewers, ano po ang masasabi nyo sa mga sinabi ni Sir Edwin? Agree po ba kayo or disagree? Please comment down below and let's have a healthy discussion. Ang pressure, PSI? Usually, nilalagay namin sir pagka mga 30 PSI. May tolerance na plus or minus something? Pagka mag-iisa lang kayo, 28 pwede na. 28. Kung umover, plus 2. Medyo matagtag na. So 28 to 30 lang, ideal. 28 to 30 PSI. Kung na machine yan? Ito. Okay. So far okay naman po ito kahit na second hand na. Opo. Kung may mga problema yan, naayos na namin bago na. Okay. Talagang roadworthy pa siya. Opo. Medyo may konting idea naman ako pero mas maganda yung talagang sa marunong na nagtanong. So pag tipo nakapark siya. Park. Tapos reverse. Reverse po. So ganyan-ganyan na, wala siyang tinatapakang clutch katulad ng manual. Yung preno. Yung preno dapat nakatapak. Para mag-shift siya. Tapos pag ano po ang kaiba ng park tsaka neutral? Park neutral kasi may lock roll yan. Hindi mo mamumove yung sasakyan pagka naka-park. Pero pagka naka-neutral, mamumove siya, may tutulak. Okay. Kumbaga parang nagsiserve to as a parang handbrake na rin. Pero yung load niya, load ng buong sasakyan, nasa kanya. Kaya kailangan talaga naka-push yung preno para si preno ang so yung kung nasa leftmost na yun na tinatawag nilang foot brake. Kailangan pag naka-neutral kayo, foot brake nyo muna para yung load nasa preno and then mag-shift kayo ng park. Para hindi masyadong nakakapit sa makina yun. Pero once mag-move na po kayo, naka-release na yung foot brake. Naka-release na po. Nasa na kayo, nasa drive na kayo. So preno naman. Saka i-release yung foot brake. Kala i-pon muna. Yeah. Tapos itong nasa kanan, gas lang po yun. Gas. Kakalito rin Hindi naman isang poste, dalawang poste yan, alam niyo na yun. Kaya nga siguro napaigin na rin para sa subdivision muna ako mag-iikot-ikot, practice. Isang oras lang yan. Mahirap kagad yung sasama kasi ganitong sa traffic Sa client namin pagkakuha rito dumiretso na ng Sorsogon Grabe. Doon ako magpa-practice sa daan, sabi niya. Yung brake sa gitna, parang clutch na rin siya. Opo, parang clutch na rin. Kailangan naka-step siya. Baba lang. Yung mechanic, nakalagi. Kailangan naka-step on siya pag nag-change ng stick. Gear. So ito po ang sa lights. Lights. Tapos yung sa wiper po, nandun. Okay. May final po. Cleaning. Check up Kompleto na.
final. Tsaka yung mga final information, paki-relay na lang po doon sa magre-receive. Sa kanya na lang tatanong kung anong mga do's and don'ts. Hindi ko ano yung lahat ng information yan eh. Iba rin kasi yung actual na tinetest mo na kaysa yung parang theory lang natututunan. Parang dapat kinukumbine yung theory tsaka practical. Kasi wala rin yung theory pagka walang practical. Kaya nga, yung iba nga natututo lang sa practical eh. Walang theory. Walang theory. True experience, kumbaga. Experience is a better teacher. Yeah, tama yan. Kasi may mga experience na pwede mong i-counter kay theory na hindi pala po pwede yun. Yeah. Medyo nagkamali yung gumawa rin minsan ng manual. Natanggalin pa yung isa. Dalawa. Para ma-ipasok ko lang. Paalis na sana ako nung bigla akong may makitang isang familiar figure. Mayor, kumusta po kayo? Subscriber niyo po ako. Ay, salamat po, salamat. Nagkasama po kayo? Taga Nueva Ecija po ako, Kabanatuan. Nueva Ecija. Pero nakabase ako sa UK. Taga UK po kayo? Opo. Bukas na ang flight ko pabalik. Ay, ako. Safe flight po. Sana Salamat po maging maayos yung biyahe nyo. Sinusubay pa yung buhay exclusive minivan nyo eh. Ay, salamat Gusto ko po. rin one day ma-picture doon. Salamat So po. actually may unit po akong in-order dito kay Sir Edwin. Ito, silip ko po natin. Okay lang bumabala kayo? Okay lang. Silip ko lang kayo. Ito po itong green na to. Sa inyo po pala Sa akin yan. po yan. In-order ko pa ito nung March pa. Tapos, in-expect ko na matatapos. Sabi niya kasi matatapos ng end of September. Eh, na-delay yung papers eh. Pero ngayon may papers ang hinihintay na lang plaka. Plaka So sabi niya by next week. Not this coming Sunday, sa isang Sunday. Okay na. Kaso ang problema, balik na ako sa UK bukas. So ipapadeliver ko naman sa Laguna. Opo, malapit lang pala. Hometown ng misis ko yung Laguna eh. Opo. So, Gano'ng katagal na po kayo sa UK? 22 years na po. Kaya pala medyo iba na yung tono ng Tagalog nyo. Medyo Ganun mix ba? lang na ng konti. Baka guni-guni nyo lang yun. So actually, babalik din ako sa January. Kasi ang plano ko po mag-Philippine Loop. So kasi kare-retire ko lang itong last August eh. Talaga po. Ito ang... Ano po kayo? Saan kayo nag-retire? Ano yung profession nyo? Dito po sa Pilipinas, accountant ako, nagtrabaho ako sa Land Bank. Sa UK? Sa UK, sa hospital ako. Sa hospital Sa naman. coordinator, yung mga sacheters, yung mga ginagamit mga instrumento, mga equipment. So kare-retire ko lang po ng July. So ibang Philippine Loop nyo to? Opo. So nung March, in-order ko to. So umuwi ako nung March, in-order ko to. So ngayon, almost finish na. Plaka na lang kulang. Plaka na lang talaga yan. Finishing touches. Congrats po, congrats. Salamat po. Siya si Omar, isang businessman, musician, comedian, content creator at minivan enthusiast. Mas kilala siya sa social media as Mayor TV. At present, may series siya na Buhay Minivan Exclusive na kung saan ipinipicture niya ang mga owner ng Suzuki Minivan at well-known siya sa tagline or catchphrase na "Huwag kang bibili ng minivan." Alright. Hindi ko kayo na-expect na mamimit ngayon. Salamat po. Anong pangalan niya nga po ulit? Asher. Asher? A-S-H-E-R. Asher. Tapos nag-YouTube din po ako kasi bala kong yung ma-monetize sana. Dito na ako po din yung tawag dito yung finances para... Opo. Ano pangalan po ng channel nyo? Ash and Ruth. Ano po? Ash, ako, tsaka yung misis ko and Ruth. R-U-T-H. Ash and Ruth. Opo. Kumusta po yung yung Camp Sitio tanggal nyo? Tangal. Okay naman po. Ako sobrang pagod kasi overnight lang ako dun eh. Hindi kayo nag 4 nights, nag 4 days? Overnight lang ako. Binuntahan ko lang yung mga hindi ko kaibigan. Napapanood ka, ang lakas ng kantsawan nyo. Opo, mga hindi ko po kaibigan yun pero sinusuportahan kong tunay. Ano po yan? 64W? May 64W is 40. Kung nakuha ko sana to nung by September 30, may 1 month ako na i-Philippine Loop. Mag-join sana ako dun sa kay Boy First Time sa Camp Sitio Tangal. Hindi umabot hindi umabot yung papers sa yung plaka Hindi natin kontrolado yung mga papel eh. Maghihintay lang talaga tayo. So, ano po ang sadya nyo dito ngayon? Anong business nyo po? Araw-araw po ako nandito. Lagi kayo nandito? Araw-araw po ako nandito. Ganon.
Buti na gagawin at wala, nandito po ako. buti na check ko kayo ngayon. Si Mayor TV ang dahilan kung bakit ako sa Ben2Q umorder ng minivan. Na-feature niya minsan ang shop na ito sa kanyang YouTube channel at nalaman kong matagal nang may experience si Sir Edwin sa conversion ng minivans from Japan at sa pagsusupply ng mga unit sa telecom industry. Yung pa yung bang sa mag-asawa kanina? Yan yun. Anong problema nila dyan? Pininturahan to, ayaw naman ko. Pininturahan lang. Dapod eh. Hindi ng pintura ron. Mabagsik yung pintura na yun. Yung ganun kalayo. I'm with Mayor TV, Hello po. the famous vlogger. Hindi po ako famous. Pero shoutout po sa mga taga-UK. Yeah. Yan. Sana makarating po ako dyan, UK. Congrats po kung nakaabot kayo hanggang dito. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa aking minivan? Abangan po ninyo sa susunod na video at mayroon akong pa-contest na may cash prizes. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa video na ito, pakilapag po sa comment section. Please like and subscribe. Maraming salamat po. Pag-uwi nyo po ulit, pagka gamit nyo na yung minivan nyo. Maybe it's going to happen in like 2 months time. Opo, kaya po let's yan. wait and see. Basta contact lang ko sa inyo meron sa Facebook page. Opo. Salamat. Thank you rin po. Thank you po, sir. Okay.